Alright, kamusta kayo mga kababayan? At welcome po dito sa aking second channel, no? If you guys know me, lalo na yung aking ibang subscriber ay kilala tayo sa Pinoy Adobo Reaction, which is they call me Par or Jano. Anyway, ito pong aking channel na Batang Jano ay supposed to be my backup channel po, no? Pero I guess napag-isipan ko na gusto kong i-grow rin itong channel na to. Ano ba pinagkaiba nito ng Pinoy Adobo at saka Batang Jano? Ito pong Batang Jano is para na tayo nag-uusap. No, parang let's talk about kung ano yung nangyayari ngayon. Tapos, kaya ko rin naman ginawang Batang Jano ang aking ang second channel ay dahil po ay ako po ay si Jay, no? Jano ang aking tawag, ang aking pangalan. At syempre po, kaya Batang Jano kasi po ako po ay tubong Batang Jano. Bakit hindi ko pa ginawang Batang Jano? Since pinagkalo ko na lang ang aking pangalan at saka yung Batangas. No, pero ako po ay tubong Batangas, Santo Tomas, Batangas. Yung pong unang-unang bayan from Calamba, Laguna, boundary ay from the south or from the north. Punta kayo sa south, superhighway, exit sa kanan, Makiling nga tayo. At unan yung barangay ay Santa Anastasia kung saan dyan po tayo lumaki at tumanda. Anyway, kaya ako gustong gawin to is because backup na rin ito ni Pinoy Adobo. But the thing is, ang pinakaiba lang ito ni Pinoy Adobo ay ito kasi hindi ko nalalagyan ng clip. Picture siguro pwede minsan tayo nag-uusap. Parang tayo nag-uusap. Ganito, ito, pinag-uusapan natin. And ang tangi na lang na makukuha ko sa inyo, just like what I've always asked my subscriber and viewers na mag-comment kayo at sagutin natin every content. Okay? Already, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung nangyayari sa ating bayan sa Pilipinas kung saan nag-umpisa ito sa flood control scam. Alam nyo, mga kababayan, matagal na yan no? At marami na nag-react tungkol dito, marami na nagsasalita, pati ang mainstream media, lalo na yung mga sikat na vloggers, marami na talaga ang nagsalita, nagbigay ng opinion, nag-react dito. Pero ang akin lang naman kasi, kung titignan mo yung mga sinabi nila, I'm not saying na tayo magaling, di ba? Hindi ko tayo magaling. Pero ang ibig ko sabihin, tayo naman po ay nakakapag-isip naman. No? Kahit paano, we do our own research, we do our own observation. Pero syempre, kaya nga kayo binigyan ko kayo ng parang option na mag-comment kayo pag mali ang aking sinasabi. In that way, ako naman tumatanggap din ng inyong opinion na, oy, Jano, hindi pwede yan, ganito dapat. Ganun, yun, parang pareho rin po sa Pinoy Adobo. But the thing is, napansin ko rito na parang ganun pa rin eh. Diba? Parang magkakaroon ka ng ganitong klaseng sitwasyon. And the corruption in the Philippines, hindi naman talaga bago eh. Matagal na yan. Panahon pa yan ng tatay ni Bangag. At tapos natuloy-tuloy na lang yan sa panahon ng mga Aquino, Ramos, Erap, GMA, Pinoy, di ba? At syempre kay Tatay Digong meron din, no? Kaya wala tayong magagawa. At naging grabe at talagang triple ang grabe ay dito na lang sa Bangag administration. Ngayon, syempre sabihin nyo, may kinakampihan ka na naman, Jano, para ka naman gano'n. Pero ang akin lang naman kasi, alam naman ng administrasyon na to na talagang may mga ganyan ng kaso. Kung matatandaan nyo, na simula nang umupo ang Bangag ay talagang nakita mo na sa pagkakapanalo pa nga lang, di ba? Alam niyo na yan na makikita nyo yung mga oligarchs na kung ano man yung mga kung mga nagpunta sa pagkakapanalo ni Bangag ay talagang marami ng mga taong nag-obserba na parang kinutuban na ay ano to, bakit ganito, di ba? And you can tell na talagang something's fishy, which is this is the fishy, di ba? But the thing is, nangyari itong flood control exposed na to dahil nga dito kay Bangag. No? At itong si Bangag ay talagang sinabi niya sa SONA. Is it the SONA? I think it's the SONA, di ba? Na mayroong mga flood control scam dito. Kasi nga, kung natatandaan nyo, binanggit niya ito last year na meron na tayong 5,500 na flood control project. So, yun yung sinabi niya. At syempre, confident naman siya na siguro, baka alam niya na okay na, mangyayari na yun. And yung pala, tinawag ng tadhana, no? Nag-fact check ang nature, no? Ang ating Panginoon na gago ka talaga, Bangag, sinungaling ka. Di ba? Kaya yun ang aking masasabi doon, no? Talagang booking na naman itong taong ito. At wala namang bago kay Bangag eh. Di ba? Simula pa ng 2022 hanggang to the present, talagang puro problema na ang nangyayari sa ating bansa. But anyway, kaya ko naman inaano to dahil nga po syempre nag-umpisa ito ay sa mga diskaya. No, kung saan ang mga diskaya talaga ay masasabi natin or unfortunately na talagang medyo may kayabangan din, no? Talagang ganoon siyempre siguro sabi nga nila sa interview ni Julius Babaw na sila daw ay dating mahirap
at nagkapera at sumobra naman yata at nagustuhan. Ang akin lang naman dito kasi marami na ngayon naglalaban-laban na nagde-debate tungkol dito lalo na sa Senado, 'no? At sinasabi nila na may nagsasabi 'no, si One Ball University, 'di ba? Ay sinasabi niya na hindi dapat maging eto inaano lang, ina-advance ko lang na maging witness, ano, itong star witness or something you call that or sa DOJ or whatever, 'no? Dahil daw ang katwiran nila ay hindi naman daw totoo yung pinagsasabi ng dalawang mag-asawa nito. The question now is, kung hindi totoo, bakit si Tamba ay nag-ano, nag-resign? 'Di ba? Bakit si Saldico nawala? 'Di ba? At siyempre marami na nadamay 'no? At bukod sa dalawang ito ay sumama na rin dito sa expose at hindi natin alaman ang mga nakaw gang. Itong nakaw gangs na 'to ay ano ba, itong nakaw gangs na 'to ay nag-expose din ng kanilang mga nalalaman na ito raw si Alcantara ay ganito, ganyan, si Bryce Hernandez nagsusugal milyon-milyon, bilyon-bilyon. So, these are the reason why nag-start ito. Nag-umpisa kay Bangag, nag-umpisa kay Diskaya, kay Hernandez, kay Alcantara, at kung sino-sino pa, sila Bulnoan or something. And kung matatandaan nyo, binilag ko na rin ito, no, na sinabi na isa sa Congress, no, ito na naman tayo, pambihira, no, itong kababayan nating Batangueña, no, na itong congresswoman ng 2nd District na saksakan ng bobo. Diba? Dahil ito raw ay nung siya ay tinatanong niya itong dalawang mag-asawa, pinipilit niya na kailangan ang Duterte ay mangyari o may masama ding nangyari or hindi rin maganda or sila ang dahilan kaya nagkaroon ng flood control. Yun ang yun ang point ni Luistro, yung babaeng may utang, no, sa mga Duterte kaya sinisiraan niya ng tuloy-tuluyan na ngayon ay nanginginig na ang tumbong, 'di ba? Dahil nawala ang kanyang among si Magnanakaw Romualdez. But anyway, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Itong mga 'to, no, itong dahilan kung bakit ngayon nagkakagulo ang Pilipinas. But the thing is, mga kababayan ko, ito lang ba talaga, 'di ba? Kung matatandaan niyo noong 2022, 'di ba? Nagkaroon ng Maharlika Fund investment, 'di ba? Matatandaan niyo 'yan. Pagkatapos lumabas dito yung mga ano ba yung mga naglalabasan ng mga issues dito, yung kesyo si VP Sara binabanatan na nila at yung nagkaroon pa ng People Initiative, 'di ba? Yun lang, binabalik ko lang ho sa inyo mga kababayan ko dahil baka nakakalimutan ng ating kapwa Pilipino na ang talagang totoong nangyayari at talagang ulok na nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas ay itong hayop na Bangag na 'to. Bakit? Siya ay super weak, ang mga pinsan niya kamag-anak niya ay magnanakaw, isa rin siyang nagnanakaw, 'no, kasama pa ang asawa niya. So, itong mga ibang nandoon, yung 4 na 'yan, yun, ito pala, I'm sorry, ito pala pambihira, nalilito. 'Di ba? Talagang ika nga parang na lang 'yan, eh. Pero siyempre, meron din silang ginawang masama. And they have to face the consequences, 'di ba? They have to face the court. Kailangan it's gonna be up to the court kung anong desisyon ang gagawin nila. Perjury 'yan, eh. Perjury at saka siyempre yung scam, 'di ba? Yung mga planter ba tawag doon? Hindi kasi tayo magaling sa pagiging abogado. But anyway, kakasuhan dapat. Yun din naman sabi ni Senator Marcoleta, they can be the witnesses kung mag-asawa, pero it doesn't mean na nakalusot ka na sa mga ginawa mo, 'di ba? May kasalanan din sila. Wala namang sinabi na katulad ng iniisip ni Tuta Soto na bakit ko pipirmahan 'yan, kailangan isoli mo na yung mga ninakaw nila. Well, that's beside the point. Alam naman si Tito Soto naggagaling-galingan lang kahit wala nang igagaling, 'di ba? But anyway, kaya naman tayo nag-aano rito is at least sila ang nag-expose kung ano na nangyayari ngayon and that's the reason why kung bakit nagkakagulo sa Pilipinas ngayon. 'Di ba? Unfortunately, maraming may mga nasasaktan na lang ngayon sa people power doon and may mga pulis din nasasaktan at siyempre ang masakit ito ay ang bali-balita ay mga kabataan pa ang bumabanat, which is that's how I guess because ganyan din ang nangyari sa bansang Nepal kaya yan ang lumalabas ngayon. But the thing here again is sila ba talaga itong mga 'to ba talaga ang dapat talagang husgahan, 'di ba? Ito na naggagaling-galingan. Ito na nagsasabi na ako ang nag-expose kaya nagkakaganyan. Pero hindi ba iniisip ni Bangag Marcos na hindi lang naman yan ang kaso. Nandiyan yung kidnapping dahil kay Tatay Digong. Nandiyan yung mga maling impeachment kay VP Sara. Lalo na yung BICAM. Di ba? Asa na yun? Alam ko ngayon ang trending ngayon sa Pilipinas is flood control. And yes, dapat talaga dahil maraming namatay, maraming nasaktan, maraming nasiraan ng gamit. And yeah, it's supposed to. Kailangan makasuhan tong 4 na 'to at para kahit papaano malaman naman o kung mababawi naman ang ating mga kapwa Pilipino na
kung ano yung mga nakuha nila. Dahil I'm sure meron pa yan. Ang problema talaga is because of this guy, no? Siya ang dahilan. At hindi lang yon mga kababayan ko. Ha? Kamusta kayo dyan sa Tomas? Alaay! No? Tayo mga bate. Yang dalawang yan. Asa na sila ngayon? Nag-resign si speaker, na ngayon ay former speaker pero congressman pa rin. At si Saldico, na isang party list lang pero lintik kumuha ng pondo sa bayan sa pera nyo mga kababayan ko. Ang akin lang mga kababayan ko ay because of this, my question now is, may mangyayari ba talaga? Di ba? My question now also is, may makukulong ba? Kasi yung iba nagre-resign, yung iba hindi na nagpapakita sa sahod. Tapos ngayon gumawa pa ng ICI. Ano nga ba yung gagawin ng ICI? Sabi ni Bangag, kailangan bibigyan niya raw ng extra power ang ICI para mapanagutan ng mga ito at saka yung mga sinasabi nila na sabit sa yung mga taga-Congress at saka sa Senate. Pero ang question ko sa inyo, may mangyayari ba talaga? Kasi isipin niyo mabuti, naghiring ang Congress. Diba? Tapos, okay na sana yung Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, pinalitan na lang ni Ping. Diba? Tapos, nagpalit sila kasi pinalitan ni Senator Marcoleta para mawala, pinalitan nila si Escudero. Ang pumalit naman taga One Ball University. Marami naman mapipili ka sa Senate na doon, pero yan pang pinili. And the thing also is, we can tell na itong pagpapalit din ng Senado is not really stable. No? Kung makikita nyo yung mga bumoto kay One Ball University o kay Tuta, ay you can tell na hindi matibay. No? But anyway, that's a different story. Ang akin lang po mga kababayan ko ay anong mangyayari? Bakit hindi pa rin kumbinsido ang milyon nating kababayan na dapat talaga matapos na itong pagnanakaw ng mga ito? Diba? Think about it. Alam nyo ba mga kababayan ko na kapag itong tatlong to nakalusot, no, wag na natin isama yung apat doon. Kakasuhan na yan and they're just a pawn. No? Ano na lang yan, parang nakatingin na lahat ng mga tao sa apat na yon. But the problem is, itong tatlong to, kasama pa ng ibang niyang kasama. Ano na? Anong gagawin? Wala. Diba? Kung matatandaan nyo, ngayon mga kababayan ko, ay alam naman natin na nagkakagulo na sa Pilipinas kahit pa paano. Diba? Nagkakagulo at nagkakainitan at talagang, actually, nakita ko sa balita talagang ang mga matatapang talaga at agresibo ay ang mga kabataan. Which is, parang, ewan ko ba, pinauso na yata yung Gen Z strike eh. Parang ganun eh. Diba? Pero ibig sabihin, ano mangyayari? Now, let's switch to the people power naman. Diba? Since alam natin sa pinakita ko sa inyo kanina, ay wala namang mangyayari na ron eh. Nagtayo sila ng ICI. Ano? Eh yung mismong witnesses ng ICI, yun din ang galing sa Senate na umepal lang ang Congress. Diba? So ano mangyayari? Ngayon may bali-balita pa na si Bryce Hernandez raw ay diretso raw, tell all daw ang ginagawa niya. Diba? Bakit? Ano ba yung sinabi sa Senate? Diba ganun din? And beside, wala akong tiwala sa tao na yan. Alam mo yung tao na yan ay talagang you can tell na naghahanap. No? And I think the way I see it kay Bryce Hernandez, parang merong pa rin pumuprotekta sa kanya. Diba? Kaya ganyan siya parang kasimple lang eh. Madrama. Kunyari inaapi. Kaya mga kababayan ko, the problem here is the government. Yung mismo, si Bangag, adik eh. Tanggapin na natin na talagang yan ang problema. Eh, alam mo parang ano yan, in mechanical speaking, no, mekaniko, kasi tayo po ay mekaniko. Kahit magpalit ka ng makina, pero ang body ng kotse mo ay bulok-bulok, hindi mo pa rin mapapaganda. Yun ang ibig ko sabihin. Nagpalit ka lang ng makina, pero yung buong body ng kotse mo bulok, wala rin. Tatakbo nga, tatakbo. Parang gobyerno, tumatakbo naman kahit paano. Pero kakarag-karag. Gets nyo? Kaya ang akin lang, kaya nagkakaroon ng people power, since pupunta na tayo ngayon dito, ano ba ang kanilang purpose as a people power? Siyempre, sasabihin nila, ano yan, mga nagre-reklamo sa flood control. Pero the thing is, tingnan nyo, iba, di ba, may nagsasabi, kahit ano tayo, kahit ano paniniwala natin sa politika, kahit sino pa yung mga kinakampihan nating mga manok, kahit pa yung kanino tayo naniniwala, sa Dilawan, sa Loyalista, sa mga DDS, di ba, sa mga Duterte, kay Sara, di ba, kay Lenny, kay Wow Dagat, di ba? Yung mga ganun, maganda sana kung isang tabi nga na lang muna yung mga ganyang paniniwala. Let's all be united. Kahit for now. Kahit na temporary lang ngayon. Parang ika nga temporary conjunction ika nga, di ba? Ganun na lang muna para maipakita natin sa gobyernong ito na
nagkakaisa kami kahit magkakaiba kami ng paniniwala sa politikong tao o sa mga politikong grupo, ay naandito kami para sabihin sa'yo bangag na sobra na, tama na, umalis ka na diyan, 'di ba? Pero ang nangyayari ngayon sa rally, napansin ko rin na kanya-kanya, papogi. 'Yun ang napapansin ko. Alam niyo mga kababayan ko, maniwala kayo sa hindi, isama na rin na hindi sila para sa Pilipino talaga. They have their own agenda. Kita niyo naman yung ibang nag-rally sa Luneta. Do you think totoo 'yan? May naglalabas ng balita also na 'yan ay funded ng mga bangag. And unfortunately, ay nando'n ang mga dilaw, ang mga NPA. 'Di ba? Parang I'm saying, hindi naman sila kawalan, no? Para tayong mga Pilipino ay mawalan ng gana na nagsama-sama ng mga demonyo. Actually, maganda nga 'yan, eh. Alam niyo kung bakit? Kasi at least identified na talaga ang dilawan, surely 100,000,000% na sila sumasakay lang lagi kung sino ang uso. Ganyan 'yan. Ganyan ang mga liberal, ganyan ang mga dilawan. Ang NPA, siyempre kung nasaan ang dilawan, nando'n ang NPA at kung nasaan ang pondo. 'Di ba? Hindi dapat makabayan ng black ang tawag diyan, eh. Makakaban black ang tawag diyan, 'no? Ang liberal, alam na natin 'yan. Where is the money? We support you. Tignan mo 'tong mga dilawan na 'to, 'di ba? Lintik nilang murahin ang mga Marcos family, no? Lintik nilang murahin si Apo, lintik nilang murahin si Imelda, 'di ba? Tapos may sabi, hindi mangyayari, ipadala rito ang katawan ng presidenteng traidor daw, magnanakaw, which is legally speaking, yes, magnanakaw naman pati anak, adik pa. Pero what happened now? Nagsama-sama sila. Ang ibig sabihin lang nitong mga kababayan ko ay malakas talaga ang Duterte. 'Di ba? Bakit? Nagsama-sama sila just to put down Duterte, si Sara. Nagsama-sama sila para ipadala si Tatay Digong sa ibang bansa. Bakit nila pinadala sa ibang bansa si Tatay Digong? Sa tanda ng iyon, ano magagawa ni Tatay Digong? 'Di ba? Kung may re-election, ngayon mismo, or kung may re-election 2022 as a president, si Tatay Digong pa rin ang presidente ngayon, no doubt. But the thing is, wala na rin naman si Tatay Digong. Pinadala na sa dahig. 'Di ba? Malungkot na 'yung tao doon, 'di ba? Lonely na siya doon dahil nga imbis na na-enjoy niya kanyang retirement from the prosecution, attorney, congressman o politiko, presidente, eh nandoon siya sa ICC ngayon. 'Di ba? 'Yun ang masakit. Kaya ito naman si Inday, sinisira nila tuloy-tuloy. Ginagawa nila para ma-impeach, 'di ba? So, talagang masasabi natin, nagsama-sama na ang pula, ang dilaw, ang mga pink para lang sirain ang berde, 'di ba? Think about that. Marami pa rin akong nakikilala, marami rin ang mga kamag-anak na nagsasabi na mas gugustuhin na nila ngayon ang mga bangag, ang mga pulawan. It's okay, gano'n talaga, eh. Kasi nga, kung pag-uusapan natin ang knowledge ng isang tao para mapaniwala mo kung ano talaga nangyayari sa bansa natin, eh kulang, 'di ba? At saka siyempre may mga NPA diyan, kaya magaling sila sa dakdak. Ang mga dilawan siyempre kalat pa rin 'yan, marami pa rin 'yan. Whether you like it or not, kalat pa rin 'yan, 'di ba? Pero siyempre, ang talagang importante dito yung mga kababang Pilipino. Doon ko nakikita na yung mga taong ito ay talagang maka-DDS talaga. And I'm not saying na tayo ay DDS or Sara Duterte, pero yun ang nature ng nangyayari ngayon, eh. But anyway, yun ang aking gusto sabihin sa inyo na sa dami-dami ng ating pinag-usapan ngayon, no, ano nga ba ang magiging katuturan nitong nangyayari sa ating bansa? Alam na natin ang Bangag administration ay corrupt, scam, at ngayon nga, ang mga dating oposisyon na iniisip natin na pwedeng magtanggol sa Pilipino, wala na rin na nga dahil nabigyan na rin ng bilyon siguro, who knows? Pero obviously, itong mga dilawan na 'to, lalo na si Wow Dagat, 'di ba? Ay talagang gigil na gigil sa presidente kay Marcos noon. Ngayon, may picture pa sila ni Shawi at saka nila Bangag, 'di ba? O kaya siyempre sabihin nila, "Ay hindi, siyempre unity, eh. Magkaisa, parang, bati-bati na ulit." Eh, bakit yung tinitira Duterte? Kung talagang bati-bati na ulit, 'di ba? So, obvious naman. Kaya kayong mga kababayan, wag naman kayong maniwala agad. Mag-observe naman kayo mabuti bago kayo sumakay sa issue. Ang problema kasi sa atin, sumasakay sa issue agad, hindi niyo na muna inaalam kung ano talaga yung nangyayari. Anak ka ng teting talaga. Kaya nga ang aking lang masasabi, lalo sa aking mga kababayan ko sa Batangas diyan, kayo ay bago kayo maniwala sa mga pinagsasabi ng mga buwaka ng inang mga ito, ay kailangan munang tingnan niyo mabuti. To be fair, research. May Google na, pambihira kayo mga hinayupak kayo, kaya ang gagawin niyo dapat mag-research kayo, alamin niyo mabuti, public naman 'yan, 'di ba? Ang mga history nakikita niyo na rin sa internet. So why not try that? Pambihira katulad nga nitong ibang mga Batanggenyong ang gusto na lang nasa utak kumita, pambihira kayo. Wag naman 'yun, 'di ba? Kumita tayo ng tama, makuntento tayo sa isang buhay. Katulad nga sabi ni Senator Marcoleta, "Opya lang ayos na," 'di ba? Okay?
Well, anyway, sana po mga kababayan ko ay, nagustuhan niyo ang ating itong episode 1 bilang Batang Jay, 'no? At kayo diyang mga kababayan ko sa Batangas, kayo po'y mag-iingat din katulad ng ating mga kapwa Pilipino diyan sa Maynila at sa iba-ibang probinsyang parte. Kayo po ay sana ay mag-subscribe din, 'no? Hindi lang iputo para sa ating mga Batanggenyaw, ito rin po ay para sa buong Pilipino. Mga kababayan ko, ingat kayo palagi, magulo ngayon sa labas at sana po ay lagi kayong titingin sa likod. Dahil sa ngayon, when it comes to peace and order, wala. The only thing that you're gonna feel is get pissed. Diba? Okay? O sige, hanggang dito na lang, 'no? At tayo po ay magsasalita muli sa susunod. Again, ako po ay humihingi ng tulong. Mag-subscribe naman kayo at kami po ay namumulot pa ng ating mga subscriber. Okay lang yun. Basta tayo sa totoo lang, kahit isa, dalawa lang ang ating subscriber, okay lang yan. Sana po ay makita nyo to at yung mga nanood, mapadaan, subscribe kayo. Okay? Alright. Alay, I'm just saying, peace out.